VP Sara, yung mga allegedly na ginawa niyang crimes nung mayor pa siya, ginagawang impeachable offense. Can you imagine that impeachment? Have any of you read it? As I was discussing, puro katarantaduhan. Can you imagine, some of the articles of impeachment include throwing a tantrum. Noon daw sa case ni Sulaika. Throwing a tantrum. Being out of the country when Karina was hitting the Philippine area of responsibility. Failure to comment on Chinese intrusions. Bakit magko-comment ang Vice President doon? The Vice President does not set foreign policy. It is the President. Bakit ka magko-comment ng yung iba o epal ka naman kung mag-comment ka, hindi ka naman nagseset ng public policy, ng foreign policy. So these are the ridiculous crimes that are being imputed. Can you imagine that? So, kitang-kita nyo yung Teves playbook. Then, babastusin mo sa House si Congressman Teves nung hini-hear yung kanyang suspension and eventually his expulsion, ayaw nilang pa-appear through council. Although ethics committee yun the ethics committee is the only committee wherein a person may be represented by council, either the complainant or the respondent. Kasi it includes a penalty that may amount to suspension or expulsion. Kaya may counsel doon. Gusto naming mag-Zoom, ayaw niya. Sa Senado, gusto naming mag-Zoom, ayaw niya. Bawal daw sa rules ng Senado at ng House. Pero, yung witnesses ni Ontiveros na nasa kung saang impyerno, kasi ang dahilan nila, kaya ayaw nila ng Zoom daw. Kasi hindi mo mapapa-oath. Kasi wala dito sa Pilipinas. Pero yung witness ni Ontiveros na nagsasabing spy si Alice Guo, na hindi mo malamang kung nasaan. Tinanggap nila yung testimony over the sworn testimonies of other witnesses. Kita mong kalokohan yan? Ang dami nila. Nung trial, nung hearing ni Pastor Kibuloy sa Senado, pinayagan nila mag-Zoom yung mga witnesses against Pastor Kibuloy. Si Teves din lang pinayagan. Those are the same rules that prevailed in both instances. Pero pag si Teves, ayaw lang pa-Zoom. Yung iba pina-Zoom nila. So, double standard. So, kitang-kita nyo na talagang there is an attempt to persecute both Sara Duterte and Congressman Teves. It's in the playbook. Kasi, in the case of Congressman Teves, ano pa lamang umpisa pa lamang, kumbinsido na yung Pangulo na guilty siya. Paano ka makakakuha ng justice? How do I know this? Because the President himself told me in a meeting confirmed by the Speaker doon sa bahay ni Speaker sa San Miguel, malapit sa Malacanang. They met with me and I was telling them why this was happening, why he was not being given due process, and I asked the President point blank, because we've known each other for quite some time. Loyalista po ako, I'm not ashamed to say. Sabi ko, Mr. President, are you saying that you are convinced that Congressman Teves is guilty? Sabi niya, yes, based on the information. Sir, paano pa kami makakakuha ng justice sa inyo? You are the Chief Executive. The Department of Justice is under you. The investigation has barely started. How can your cabinet, under the doctrine of qualified political agency, say that he is not guilty, at least enough to find probable cause, when the head of the executive himself is saying that he's guilty? Hindi ka pwedeng kontrahin ng Department of Justice, ng Secretary of Justice. Because he is a member of the cabinet, therefore his opinion should be in line with the executive. Otherwise, he can leave or he may be fired. So, ganun po ang naging sitwasyon dito. Wala kang kapanapanalo, at least sa executive, kasi nga, yung Department of Justice, who is supposed to be exercising impartiality when determining probable cause, has already taken its cue from the President. Paano ka mananalo? O ngayon, alam yung hirap pagkang Presidente konbinsidong guilty ka. Even sa judiciary, di ba, the trial is being held under, in the sala of Judge Soraek. Si Judge Soraek, aplikante for promotion sa CA. How can she now displease the President
who will sign her appointment as Justice of the Court of Appeals, kagka ang nakikitang trend sa trial niya ay pinapaboran niya yung accused dahil tingin niya hindi guilty. To that extent, ina-impluwensyahan yung ating justice system. Kaya nakakatakot po Nakakatakot. These are very dangerous times when it comes to individual freedoms as guaranteed by the Constitution. Kaya hindi ko maintindihan. Tinitnan nila yung napakaliit. They are making a mountain out of a molehill, so to speak. Yung kanila, bilyon-bilyon. May nakikita na akong picture ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Sino pa yung mga taong kaharap niya na may isang maleta na punong-puno ng pera. Ano bang klase yun? Pumamayabang na ang dami-dami nilang pera pinapakita sa taong bayan. Ito ay diversionary lang talaga ito. Nililihis nila. Iniipit nila. Iliipit nila si Sara. Yun nga, kasi threat nga. Yun naman talaga ang punot dulo. This is all political harassment. Ito lang nakikita ko. Talagang gusto lang nilang alisin si VP Sara sa equation so that they can perpetuate themselves. No, as to how they going to do it. Yun ang ginagawa nila. No, but the clear thing is yung ginagawa nila kay Sara ngayon, parang gusto nila the people will go against Sara. Klaro man masyado, bago lang nga nag peace rally yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo together with the other denominations nagkakaisa para sa taong bayan na ipanawagan sa gobyerno wag i-impeach si Sara Duterte as Vice President. Pero anong ginawa nila? Hindi nila pinakinggan ang hinaing ng ilang milyong taong bayan. Sinasabi pa nila insignificant ang yung mga tao, insignificant kuno ang volume ng mga INC na nag-prayer rally doon, nag-peace rally. Di ba? Murag sa Bisaya pa kaluko man yung mga tawhanan You're telling me na magrally ang mga INC together with other religious group and other sectors and you tell them they are insignificant, that is an insignificant number. That's an insult. And that is our right. That's a constitutional right na magprotesta sa ipalabas ang ating mga grievances against the government. Bakit pa kanila ipagmayabang nila na insignificant ang taong bayan na nagpunta doon? What are they trying to say? They are more powerful? Diba? Ang tao ang pinaka-powerful because tayo naglukluk sa kanila dyan. Kung kaya natin silang paalisin dyan by force, kayang gawin ng taong bayan yan if the people will unite against them. Konsehal, daghang salamat sa imong panahon, sir. At loud and clear po ang inyong mga tinuran para po sa bayan. Daghang salamat kayo. Gumayang adlaw kaninyong tanan. God bless us all. Thank you. In accordance with what is prescribed by law, ang kanila naman, ba't hindi nila tinatanong yung ilang bilyon-bilyon na kanilang nilulustay? Bakit itong kay Sara napakaliit? Ginagawa lang ng paraan yan para to eliminate the Vice President because he is a very strong contender in the coming 2028 elections. So, everybody, kahit sinong tanongin mo sa Davao City, kahit dito nga ako sa Amerika, sinong mga Pilipino dito, galit na galit, lalo na yung mga taga Mindanao, are not happy with what is going on. No? Kasi, ano bang basihan, bakit mo i-impeach ang isang working Vice President? Ano bang kasalanan niya? Buti sana kung mga totoo yung mga pinagbibintang nila. Hindi nga Kung tutusin mo, kung titignan mo talaga ang katotohanan, gaano ba kalaki ang ginagastos nila? Gaano kalaki ng pera ng taong bayan ay nilulustay nila araw-araw? Billions? And nobody looks at it. Hindi nila tinitignan. Ang tinitignan nila itong napakaliit na halaga na maayos naman ang liquidation na hindi namin maintindihan. Kaya talaga, nakikita namin na this is political harassment from the very start. Talagang they just want to eliminate the Vice President because she is a very strong contender for the presidential election on 2028. Sir, kayo po ay matagal na naging kasama namin sa hanap buhay, sa media. Matagal po kayong reporter at media man. At sa ating pong trabaho, napakahalaga po ng facts at yung personal natin ng pagkakilala sa source ng ating mga balita. Ngayon po na kayo po ay konsehal na ng Davao, ano po yung personal niyong pagkakakilala kay Vice President Sara Duterte? Well, alam mo, hindi lang nakasama ko yan sa politika si Vice President Sara Duterte. Nakasama ko yan sa trabaho as media. Oo, talent namin yan sa GMA before. So, kilala ko yan. Simulat nung hindi pa siya naging public official, I know her.
Tsaka, kasi niugnay siya, sir, sa issue ng irregularidad at korupsyon. Sa iyong pagkakilala, sir. Oh, walang korupsyon. Kahit, pwede kong itaya ang karir ko, no, for the Vice President, na talagang yung kanyang credibility hindi matatawaran kanyang credibility, ang kanyang pagkatunay na makabayan. Inuuna niya talaga ang tao. So nagtataka nga ako, ba't itong mga grupo na ito talagang pilit siyang sinisiraan na wala namang basihan. In media kasi, you must have credible sources. You must have, everything to back your story. Ang problema nito, ewan ko kung bakit maraming sinasakyan ang mga issue laban sa Vice President, na tingin naman natin hindi naman ganun katalaga ka-strong ng mga evidences at hand, no? Tawagan is Bisaya, babawra ba? Napakababaw ng mga kanilang mga dahilan at kanilang mga ebidensya na inaano kay Vice President. And they're even very happy na matutuloy na yung impeachment. Buti na lang ang ating Senado ay nag-adjourn at babalik pa sa June. Mabuting update yun. Sir, bago lang si partner Admar, sa ilalim po ni VP Sara bilang Davao Mayor 2016-2022, ang Davao po ay nagpatuloy sa performance bilang isa sa mga pinakamaunlad, ligtas at disiplinadong lungsod sa Pilipinas. Sir, alam naman natin na mas kung pagbabasehan po ang scope ng kapangyarihan o responsibilidad, mas marami talaga pag ikaw alkalde compared sa Vice President. Oo. Do you think mangyayari itong ganitong katindi na performance kung corrupt ang dating mayor na ngayon po ay VP na? Ito ang basihan natin. During the time of the Vice President as Mayor of Davao City, napakaganda ng takbo ng kalakalan sa Davao City. The service of the government services are napakataas ang kalidad, no? Everybody is happy, no? Davao City is safe and it reaps awards left and right, no? As the most livable city, child friendly city, the best Davao City Police Office, you name it, halos lahat ng award ng job. At ang pinaka-importante, ang Davao City is fluid, walang utang. Walang utang ang Davao City. It only means na ang pera ng Davao City ginagastos sa tamang paraan at binibigay yung rebisyo sa taong bayan. Kasi alam mo, isang indikasyon dyan na may korupsyon, hindi ko naman sinasabi na ang ibang mga city na nangungutang corrupt. Siguro talagang kulang ng kanilang pera. Pero pag nangungutang ka kasi, may possibility niya na pwede kang gumawa ng katarantaduhan. And ang Davao City, walang utang ni piso sa isang bangko or any financial institution. It only means that the city, maganda ang pagpapatakbo ng syudad ng syudad sa panahon ni Mayor Inday Sara Duterte. Na until now, Davao City is still fluid, walang paring utang. And we are running, pinapatakbo ang syudad sa Davao based on what we earn, based sa ating internal revenue allotment, kung ano ibinibigay sa atin, yun lang iginagastos natin. Hindi tulad ng nangyari sa banda ngayon, na ang kinita ng buong Pilipinas is 4.3 o 4.5 trillion. Ang ating budget is almost 7 trillion. Ano bang klase na, Ano bang klase na management yan sa ating finances sa buong Pilipinas? Hindi yan tama eh. So, ibig sabihin, nakautang na tayo ng 17 trillion, dadagdagan pa natin na another how many trillions ng pera ng gagastusin natin, paano natin makukumpleto yung budget, di lalo tayong lubog sa utang yan. Kaya ngayon, until how many years from now, yung mga anak natin at apo natin, magbabayad pa ng mga inutang nila ngayon. So, hindi ko nakikita ang logic sa you spend beyond your means. And alam naman natin marami diyang mga spending ng gobyerno na hindi naman tama at hindi naman dapat. Alam natin yan. At meron pang yung BICAM report na blanco pa ang ibang mga provisions doon ng allotment. Ano bang klase yan? Pinirmahan mo na, blanco pa. Sino maglalagay dyan? Kung sa Bisaya pa, bintot-bintot na lang na. Lagay ko dyan, ang budget pala ng NAIA is 40 billion. Dagdagan na lang natin ng 10 billion, gawin natin 50 billion kasi fill in the blanks naman eh. Ganun ba ang tamang pamamalakad? Ganun ba ang tama?
Kaya ako darasal at sana I'm hoping that yung matignan ng Korte Suprema na may basis talaga bakit null and void ang ating national budget na bago lang naipasa dahil nga meron ng irregularities dun pa lang sa BICAM report na dapat meron na isang nakalagay na amount doon bago pirmahan. Hindi yung pinirmahan na, blankohan na, oy, lagyan nyo na lang yan kung magkano. Di ba? Kahit sinong tatanungin mo, kalokohan yan, hindi yan tama. Anong klase ng gobyerno ito kung ganun? So, going back to Sara, napakaganda ng takbo ng Davao City, ang ekonomiya ng Davao and how we serve the people. Ito lang ngayon, madami tayo sana tayong projects. Yung ginawa nila, yung flyover natin, kung if hindi ako nagkakamali, binigyan ng zero budget ng mga flyover, di natural, matagal matapos. Siyempre, nagkakatraffic. Sinong i-blame nila? Ang syudad na naman. National project yan. Yung sa may ulas, ilang taon na yan. Nangangampanya pa ako noon as councilor, hindi pa yan nagagawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Hindi na binibigyan ng budget. Yung ating waste to energy natin, inurong nila yung nakaput on hold lahat. Ano pa bang ibang malalaking mga projects? Yung ating rapid bus system natin, yung bus transport natin, hinold din nila. Approved naman supposedly yan. Talagang iniipit nila ang Davao. Ginagawa nilang pinagbumukan nilang inefficient ang Davao. It's because of them. Kung talagang totoo sila para sa bayan, di bibigay nila. Pwede na nilang angkinin yan. Wala kaming pakialam. Angkinin nila yung mga nagawa nila, yung mga projects namin sa Davao. Inangkinangan nila yung natin Di ba, nag-inaugurate dito si President Marcos yung sa Apo Agua, yung bulk water project Sila na nga, sige, sa inyo na lang. Sa inyo na lang yan. Lahat na kunin na lang nila. Ipigay lang nila para yun sa taong bayan. Kasi ang taong bayan na nagigipit, ang taong bayan na nahihirapan, kung parating lang iniipit ang syudad. Yung mga project na para sa bayan, yun ang ibigay nila. Di ba? Yun lang naman ang hinihiling namin. Opo, Konsehal, maayong buntag si Admar po ito. So, ito'y malinaw na diversion lang itong kanilang impeachment kay VP Sara. Ay, klaro man yan. Kung titignan mo, ano naman ang sinasabi nilang kasalanan ni Inday? Ano naman? Yung impeachment lang? Yung pagmumura niya? Bakit? Hindi ba tayo entitled na magmura? Yan hindi ko maintindihan. Tinitnan nila yung napakaliit. They are making a mountain out of a molehill, so to speak. Yung kanila, bilyon-bilyon. May nakikita nga akong picture ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Sino pa yung mga taong kaharap niya na may isang maleta na punong-puno ng pera. Ano bang klase yun? Pumamayabang na ang dami-dami nilang pera pinapakita sa taong bayan. Ito ay diversionary lang talaga ito. Nililihis nila. Iniipit nila si Sara. Yun nga, kasi threat nga. Yun naman talaga ang punot dulo. This is all political harassment. Ito lang nakikita ko. Talagang gusto lang nilang alisin si VP Sara sa equation so that they can perpetuate themselves as to how they going to do it. Yun ang ginagawa nila. No, but the clear thing is yung ginagawa nila kay Sara ngayon, parang gusto nila the people will go against Sara. Klaro man masyado, bago lang nga nag peace rally yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo together with the other denominations, nagkakaisa para sa taong bayan na ipanawagan sa gobyerno, wag i-impeach si Sara Duterte as Vice President. Pero anong ginawa nila? Hindi nila pinakinggan ang hinaing ng ilang milyong taong bayan. Sinasabi pa nila insignificant ang yung mga tao, insignificant ang volume ng mga INC na nag-prayer rally doon, nag-peace rally. Di ba? Sa Bisaya pa kaloko man yung mga tauhanan You're telling me na mag-rally ang mga INC together with other religious group and other sectors, and you tell them they are that is an insignificant number. That's an insult. And that is our right. That's a constitutional right na magprotesta sa ipalabas ang ating mga grievances against the government. Bakit pa kanila ipagmayabang nila na insignificant ang taong bayan na nagpunta doon? What are they trying to say? They are more powerful? Diba? Ang tao ang pinaka-powerful because tayo naglukluk sa kanila dyan. Kung kaya natin silang paalisin dyan by force, kayang gawin ng taong bayan yan if the people will unite against them. Konsehal, daghang salamat sa imong panahon, sir. At loud and clear po ang inyong mga tinuran para po sa bayan.
Daghang salamat kayo ug maayong adlaw kaninyong tanan. God bless us all. Thank you.